You're now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Narito nga ang bagong update kay Pura Luca Vega matapos ito na makulong at manindigan na wala siyang ginawang kasalanan. Dahil dito ay nanawagan ng kanyang mga followers or ang kanyang mga fans or ang kanyang mga kaibigan na magkaroon ng fund para sa kanyang paglaya. Sa ngayon, nagkaroon na nga ng donations ng 552,899.22 na ayon nga sa mga netizen tumubo pa. Kailangan lamang ng 72,000 ni Pura Luca Vega para ito ay makalaya para sa kanyang bail. Narito ang naging update kung bakit nananatili pa rin sa kulungan si Pura Luca Vega matapos itong makapag-bail. Mula nga sa naging update ng pangalan na may NAIA Free Pura Luca Vega, IRA, update Luca will stay in police custody. Why? Pura Luca Vega will stay in police custody. The motion for bail was granted later this afternoon after a clarificatory hearing, but unfortunately the court is already closed for the submission of the requirements for release. Samantala, bago pa man ang bail at habang nakakulong pa rin si Pura Luca Vega ay nagbahagi naman ng sentimiento niya itong si Ice Guerra. Aniya sa kanyang naging post, "This is only goes to show how archaic Philippines law are. Madaling magsampa ng kaso sa isang taong naka-offend ng religious beliefs ng karamihan, but meanwhile, wala pa rin karapatan sa mata ng batas ang mga LGBTQIA persons na tinatanggalan ng trabaho, sinasaktan, pinapatay na most often than not ay dahil din sa religion," say pa ni Ice Guerra. Ayon sa kanya, dapat daw ay nasa na raw ang sinasabing separation ng church at ng state. Sa inyong paniniwala ninyo, ang tinamaan, grabe na kayong makalma. Ang bilis niyong magsampa ng kaso. Kami, kabuhayan, karapatan at dignidad ang inaalis niyo sa amin, pero kibit balikat lang at kailangan lang naming tanggapin at unawain. To our lawmakers, panawagan ni Aiza, saan na ang sinasabi ninyong separation of church and state? Saan yung sinasabi inyong kaya kayo nandyan ay para gumawa ng mga batas na pangkalahatan? Yan ang say ni Ice. Sigera also had discussion with some netizen in the comment section, wherein he reiterated that he understands the sentiment of those offended, but that imbalance of the passage of a specific laws. Yan ang naging say ni Aiza. But anyway, tingnan natin kung ano ang say ng mga netizen mula sa artikulo ng Fashion Police, ang mga anonymous commentator. Ayon nga sa mga netizen, walang issue dito ang gender dahil kahit lalaki o babae pa man ang gumawa nito, ay ganyan din ang mangyayari. Kaya naman daw, sana kay Aiza ay intindihin niya ang mga sentimiento ng netizen at hindi lamang ang sentimiento niya bilang siya daw ay member din ng LGBTQ+. Well, ano ang masasay niyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section.
Images are all credit to the rightful owners, and thank you for watching Showbiz Now.